paano po progress reporting ang natin dito Apa, doon sa oo. nangyaring shooting incident diyan sa Tondo. Nasa ating linya po mga kapuso ang butihing tagapagsalita ng Manila Police District. Matagal na nating na-miss to. Oo. Buti mapagbigyan tayo ngayong gabing ito. Police Major Philip Ines, magandang gabi sa iyo. Kuyang magandang gabi Major Philip. Live kayo Super Radio DCWB. Oo. May sinasabi si Rick Mac doon. Yes, Sir Rod, Sir Alan, isang mapagpala at kalmadong gabi. Ganun din sa mga nakatugay-gay at nanonood sa inyong programa Kaya ngayon. muli natin narinig. Itong insidente ng shooting incident diyan sa May Tondo, sa May Tagumpay Street, Corner Esmeralda. Ilan ang biktima dito, Major Ines? Base dun sa report na nakarating po sa inyong tanggapan. So, may nangyaring shooting incident noong madaling araw ng Biyernes kung saan nga meron dalawang biktima dito. Itong si alias Linda na isang 40 years old na taga Tondo sa may Tondo, Manila at isang alias Henry na 20 years old din na taga doon din sa area. Yung itong biktima natin na pangalawa, yun nabanggit ko na alias Henry, nadamay lang ito. Nalaman natin na ang target talaga dito itong ating si alias Linda at nalaman natin ang motibo nito ay dahil sa onsehan sa illegal na droga na hindi ito nakakapag-remit. At nung nalaman nga yung insidente na yun ay report sa ating kapulisan dito sa Moriones Police Station, walang sinay na pagkakataon yung mga polis natin dyan. Nag-conduct agad ng intel-driven operation, nag-check ng mga CCTV footages kung saan nga doon sa kanilang ginawang operasyon, na-identify natin itong rider na nahuli naman natin sa kalaunan dito rin sa may area ng Tondo. Malapit lang din dito sa may, kung ako nagkakamali, barangay 39 o 38. Nahuli naman ito at ngayon nasa kustudiya ito ng Moriones Police Station at nahulihan din to ng baril sa follow-up operation sa kanya at nahulihan ito ng 357 at meron din itong mga bala during doon sa pagkakandak ng follow-up. Apo. Nalaman natin na Sir Rod, Sir Olan, itong nahuli natin na isa sa mga suspect ay kalalabas lang. 2 araw pa lang na nakakalabas ito sa kulungan. Na-miss ka agad? At naggumawa na naman ng krimen. Ito po miyembro ito ng Batang sa detail. may grupong kinabibilang. Yung ang gulo talaga na onsehan sa droga. Si Linda, ano ba to? Ano bang kanyang background? Siya ba'y street level pusher, gumagamit? Ano po yung sa kanila? Yun ang nalaman natin at yung gunman din dito, yung bumaril din dito ay na-identify na natin. Meron din itong existing warrant of arrest, kasong murder. At ngayon, tuloy-tuloy siyang hinahanap ng mga polis natin ng Moriones Police Station. At alam naman natin, sabi mahaba ang kamay ng batas para dito mga nagtatago. May kaso ito, ginawa niya ito nung nakaraan lang din. At nilabasan siya ng mandamiento de arresto. Pero ang ano diyan is yung nahuli natin na pwede siya magkumbagay isa din siya sampahan din siya ng reklamo sir ng frustrated lumalabas dito isa frustrated murder doon sa insidente nangyari po diyan Major Philip Ines. Yes, Sir Olan. Sasampahan siya, nasampahan na ito sa tanggapan ng taga-usig, 2 counts ng murder. 2 counts. At kasama na rin dito yung illegal possession ng firearm at saka siyempre yung omnibus election natin dahil election ngayon, kaakibat din ito yung kakulang reklamo laban sa kanya. Ayun, oo. So, bali siya na lang po yung hanap natin talaga yung namaril. Yes, yung mismong nakita natin doon na yung tinuturong mismong bumaril ay yun yung may warrant of arrest. So, ongoing pa rin yung paghahanap sa kanya at yung na-recover natin. Ito kasing baril na na-recover dito sa una nating nabanggit ko kanina, ibinigay ito nung gunman sa kanya. Ibinigay sa kanya. Pinaka-allegation niya para may gamit din siya. At doon nga sa pagtakas sila, sumemplang pa itong motorcycle na bit-bit nila. At doon nga, nakita yun, inabandon nila. Kaya nga na madaling na-locate itong isa nating suspect dito, yung nagdadrive ng motorcycle. At ongoing pa rin yung paghahanap natin dito kasi meron itong mandamiento de arresto.
anytime pag nakakuha tayo ng information kung saan siya nagtatago, mahuhuli pa rin natin itong pangalawa nating suspect. Ayun. Okay, sir. Sir, yun na nga. maisisingit ko na dahil bukas po meron po formang transport strike yung ating mga sa pampublikong sasakyan. Ano po ang tagubilin ng ating district director para matulungan din yung ating mga pasahero kung sakasakali man maapektuhan nitong tigil pasada bukas? Paghahanda ng MPD, sir. Yes, Sir Olan, palagi natin ginagawa ito. Meron tayong lifting sakay, yung ating mga mobile car na nagagamit natin para dito sa ating mga kababayan na maapektuhan ng pagtitipon nitong mga grupo na ito. At sabi nga natin dito, patuloy natin nirerespeto yung karapatan nilang mamahayag, pero patuloy tayo nakikiusap na sana maging organisado. Ang karapatan at kalayaan nila lagi may kaakibat na responsibilidad. Yun. Maraming po salamat. Ipaubod mo sa ating district director ang aming taus-pusong pasasalamat sa kanya, kay Police Brigadier General Arnold Tomas Ibay, at ganun din po sa buong MPD, Major Philip Ines. Maraming salamat po. Yes, makakarating nga, Sir Olan. Muli, sa ngalan ng aming punong taga-Timon, Police Brigadier General Arnold Tomas Ibay, makakasa po kayo. May ibayong serbisyo para sa timbulan po ng daya at diwang dakila ang Luzon po ng Maynila. Sa kalmado